Hello guys, good morning. So ngayon, paalis na ako. Punta na ako ng airport. So naka-impake na din ako. So ito yung mga dala-dala ko ngayon. So yan yung maleta na i-check-in ko. So 19 kilos yan. Based dun sa timbangan ko, 19 kilos siya. Hindi ko lang alam dun sa timbangan nila. Tapos ayan, yung mga tech stuff ko, tapos ayan yung personal bag ko, tsaka yung mga candy. So wala akong sweater ngayon, hindi ko alam kung nasaan yung mga sweaters ko, kaya yung ito na lang yung gagamitin natin, denim jacket. Sana hindi ganun kalamig pa para hindi ako lamigin. So 2 PM pa naman yung flight ko, pero alis na ako dito ng 7, so for sure makakarating ako dun sa airport ng 8 or 8:30. Tapos sakto lang pwede na ako makapag-check-in. Tapos doon na lang ako sa airport mag-work pagkalagpas ng IO. So sana makalagpas ako sa IO. Update ko kayo ulit pagka nakalagpas na tayo sa immigration officer. Bye bye. Okay, so nakalagpas na ako sa immigration officer, sa immigration, and then nandito na ako ngayon sa lounge, A-lounge. So hindi ako masyadong hindi ko na kayo itutur sa A-lounge kasi marami naman ng vlogger yung gumagawa nun. So ito lang yung food na kinuha ko. Sana yun. Ayan, so yan lang yung food na kinuha ko. Kasi yan lang yung available nila sa ngayon. So, dahil sa yan lang yung available nila na food, yan lang muna yung kinuha ko. Hindi ko alam kung rinig ako or mas malakas yung sa, sandali, magmamic ako. Okay, so, ayun, nandito na ako sa lounge ng, sa A-lounge. Nakalagpas na ako sa immigration. Tapos dito muna ako tatambay kasi 2 pa naman yung 2 PM pa naman yung flight ko, and then ang oras ngayon is anong oras ba? 10. So meron pa akong 4 hours para tumambay para mag-work. So dito ko napiling tumambay kasi mas tahimik, konti lang yung tao, and same lang din naman, at saka may free food pa. Meron silang food na kasama. Tapos ayun, and then overflowing drinks din kung gusto mong uminom, and hindi ganun kaingay dito kasi konti lang yung tao sa A-lounge. Parang konti lang talaga yung pumupunta, parang mostly mga tito-tita ganun. So kain lang muna ako ng food ko, tapos work ako saglit. Ayan, bye bye. Inside the overhead bins for your bags. For seamless boarding. Let's go.
Okay, so I'm here na sa Fukuoka. Nag-check-in ako sa malapit na hotel dito. Actually, hindi siya malapit. Medyo parang 14-minute drive from Fukuoka International Airport. Ang malapit siya is sa domestic airport. So, ito yung itsura niya. So, room tour tayo. Room tour. So, pagpasok mo, ayan na yung sampayan. Tapos, meron ditong ano ng shoes. Di ko alam kung ano lang to pa there. Tapos, yung chinelas. And then, nandito yung CR. Sa CR, ay, maliit lang siya. Very compact lang nung sa CR niya. Ayan. Malinis naman din. In fairness. Lagi naman ganun, malinis naman talaga yung CR ng Japan. Tapos may mini bathtub dito. Tapos kompleto naman na sila sa sa mga shampoos and conditioners, sa mga amenities nila. So meron din silang toothbrush dito. Tapos namiss ko tong toilet bowl ng Japan. And then dito sa side is ito na yung room mo. Ito na yung bed. So, parang queen size na bed yata to, or double bed, ganun. Tapos, ayan, nandito na yung mga saksakan. Tapos, may lamp doon. And then, dito is yung mini fridge. Tapos, yung mga wifi password. Yung fridge nila, feeling ko naman gumagana to. Tapos, ito yung sa TV. And then, ito yung sa air filter yata to. Tapos, yan, may malaking mirror dito. Check natin if may view. So, meron namang view sa labas. Ayan yung view natin sa labas. So, parang ano siya, supermarket, ganun. Ayan, so maliit lang yung room. Pero, ano naman siya, kahit na maliit yung room is malaki naman. Actually, mas malaki to compare dun sa tinirahan ko sa Osaka. So, ayun. Ang pangit lang dito kasi is wala silang malapit na convenience store. So, wala akong mabibilhan ng pagkain. Pero meron daw silang pagkain dun sa baba. So, yun na lang siguro yung bibilihin ko. Usually, ganun. Pagka pupunta ako ng Okinawa, lagi ako nagstay muna ng isang araw sa city na pupuntahan ko. And then, dun sa pinakamalapit na airport ako pumupunta. Or nagstay. Para convenient lang yung pagpunta sa domestic airport. And makapag-check-in. Kasi nga, medyo malaki yung luggage na dala-dala ko. So, 20 kilos dito. So, yun. Mag-settle down muna ako. Tapos, bili ako ng food doon sa baba. Siguro kahit Ichiran ramen na lang na cup noodles yung bilhin ko doon. Yun na lang. Tapos, meron naman din silang, anong tawag doon? Meron silang, anong tawag doon? Meron silang vendo. So, yun. Sasama ko kayo mamaya sa baba. So, settle lang muna ako dito sa kwarto. Grabe, nakakapagod tong araw na to. And imagine, wala akong daladalang luggage. Wala akong daladalang sweater. Ito lang. Medyo malamig naman siya. Hindi kasi ako naglakad. Nag-taxi lang ako papunta dito. Kukwento ko sa inyo mamaya kung ano yung nangyari sa first day ko. Yan, bili tayo ng cup noodles dun sa baba. Yun yung magiging dinner ko ngayon. Cup noodles. Ginusto mo yan. Cup noodles ka ngayon. Hindi ako nakabili ng hindi ko talaga alam na wala pala silang convenience store dito na malapit. So, fault ko yun, error ko yun. So, ayun, ang gagawin ko na lang ay, ano pa nga bang gagawin ko? Di accept yung fact na wala silang convenience store dito at malito na hindi ako bumili doon sa airport. So, ngayon, bibili lang ako ng food sa baba.
Tapos, dalhin ko kayo. So, ito na dito yung mga natira kong coins. So, dadalhin ko lang yung phone ko. Tapos yung coins. And then, dadalhin ko rin kayo. Hindi naman pinapatay yung ilaw dito. So, hindi naman siya keycard. Parang di ganun lang siya. So, tara, baba tayo. Ayan. Tabi lang ako ng elevator. Kasi tapat lang ng elevator. Tapos andito yung laundry area nila. May laundry area din dito. Baba tayo. Hotel Grandview yung name. Tapos ground floor. Yan. Sila mga food dito. Auto delivery. So ayan, paglabas mo ng elevator, meron silang bento machine dito. So dito na lang ako siguro bibili ng coffee. Cold to, walang hot. Ito hot. Then ito lang yung mga food nila. Chips. And ito, pretzel. And what's this? Rice? Rice ba ito? Google Translate natin. Translate. Is this rice? Rice bowl? Yes, it's spicy? rice. Okay. Which one is best? Which one is better? Which one is better? Do you know the typical curry rice in Japan? Yeah, curry rice. This one is Okay. curry rice. Okay. And this one is curry rice with this one is a little bit sweet. A little bit sweet. Demi-glace. No. Demi-glace one. This is No, hot. no spicy. No spicy. This one, Not this one. spicy. This one. Okay. This one Okay. spicy curry rice. Okay. Now, I'll get this. Mhm. Thank you. And then where will I pay? There? Oh, yes. I'll pay. Okay, here. And then how can I put water here? Or Just pour hot water in your room, right? Or there's a hot water in the restaurant. You can have it in here. okay. Okay. And wait to open this again. Wait 5 minutes and stare until become curry rice. Okay. You need to stir Okay. for many times. Okay. Okay. Got it. Thank you.
Do I have water, free water there, or I'll buy water here? Water from the tap, and you can read it. Okay. If you want I'll water, I'll pay it first. Ayan, bumili lang ako ng food sa baba. Tapos ito yung mga nabili ko. Ayan. So, ito is curry rice daw to. So, ito ay parang 300 yen. And then, ito is 300 yen din. Kasi total ng ko is 600 eh. So, 300 yen din to. Ito pala 250. Siguro ito is mga nasa 300 at 350 ganun. Tapos bumili ako sa vendo ng ng hot na coffee. Ayan, tsaka bumili din ako ng water. So iinit daw siya. Mag-init ako ng mainit na tubig. Mag-init ako ng mainit na tubig sa kettle nila. Tapos ayun, yun yung gagamitin ko pang dito sa food. Magpapalit lang ako ng tsinelas. Saglit lang. As always, kailangan lagi nakabukas yung TV para medyo meron tayong naririnig. Ayan, so ayan, grabe, sobrang pagod ako. Ano daw ba mga nakalagay dito? It may not be available by reasons such as network failure. They have delivery. But it's until 10 na. Open pa. Dapat ito na lang kinain ko eh. Ito. Yun o. 8 na pala. So yun, hindi ko talaga expected na wala pala talagang malapit na dito. Ano to? Ba't parang init ng buga ng aircon? Ayoko na mainit yung buga. Huwag ba to? Ako. Sana malinis siya ng gamit nila. So, mukha naman malinis yung kettle nila dito. So, mag-init tayo ng tubig. Para makakain tayo. So, sabi ni Kuya sa baba is, yung tap water nila dito is iniinom naman, malinis naman daw. Oh, sorry. Pero, syempre, tayo ay sensitive ang ating tiyan. So, tayo nag-iingat lamang. Don't cook in this pot. Hot water only. Sabi, hot water lang lang. So, buwer tayo ng hot water. Pumili din ako ng hot water. So, dahil sa gutom ako ngayon at kailangan ko magtrabaho din. Kailangan ko ng maraming energy since maaga pa naman. Ayan. Tapos, isasaksak natin. Sasaksak natin ito ngayon. Sakto, merong saksakan dito ng malaki. Yan pala eh. Tapos,
Automatic na ba to? Ayun. So, ang binili kong food is itong noodles at saka itong curry rice. So, 5 minutes daw itong i-boil and then ito is 5 minutes din. Lalano ng boiling water. Tapos, bumili ako nito ng coffee kasi kailangan natin ng energy. Kailangan natin ng energy. Parang feeling ko na wala ko yung mic. Ayan, para medyo rinig nyo naman ako ng maayos kasi medyo nahiya pa ako magsalita. So, habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig, magkukwento ako ng nangyari sa akin kanina. So, hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi hindi naman sa nahihiya ako, pero nahihirapan ako kasi yung dun sa gamit and then, nahihirapan ako sa gamit tsaka sa camera na pagsabayin sila. Kaya hindi ako masyado nakapag-vlog dun sa airport. Pero sobrang smooth lang ng process nila. Medyo matagal lang sa may immigration kasi ang dami nilang chine-check. Kasi after parang meron pa munang quarantine check, parang sa body temperature check. And then after ng body temperature check is yung dun na sa may, ano ba yun? Yung ginaganon kanina. Basta nag-check din sila sa declaration, custom declaration, tapos sa immigration, and then after ng immigration is yung dun na sa customs, para kung may i-declare ka, ganon. And then paglabas ko ng airport is dun na ako nag-withdraw sa may 7-Eleven dun ng pera na pangkain ko, na para meron akong pambili-bili dito. Hindi ko talaga in-expect na wala palang malapit na convenience store dito. Pero okay lang, mukhang masarap naman yung kakainin ko ngayon. Kaya, huwag na tayong malungkot. Ang mahalaga tayo ay may pagkain at nakabili tayo ng pagkain. Grabe, ito yung sa sobrang dami ng pinagdaanan ko bago yung trip na to. Yun lang ang hindi ko alam kung gaano karaming tubig ang kailangan kong ilagay. Hanggang dito yan lang yata sa may line. Ayan. Tapos, 5 minutes daw to na aantayin. Hindi natin ng para maganda siya ng 5 minutes. Ayan. Sobrang dami ng nangyari nitong week na to sa akin. Kung gaano ka-hassle yung mga nangyari nung bago ako mag-travel, ganun naman ka less hassle yung nangyari sa akin ngayong travel ko papuntang Fukuoka. Imagine, first time ever ko na magbiyahe ng Fukuoka, magbiyahe ng by plane, na never sumakit yung tenga ko. As in, talagang walang sakit ng tenga na naganap. Ang galing ng pilot, ganon. Or, basta ang galing lang. Sobrang galing lang talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako marunong mag-vlog ng yung parang yung katulad ng mga ginagawa ng mga vlogger. Hindi ko yata forte yun. Ang hirap kasing mag-vlog ng dami-dami mong dalang gamit. Like, paano nila yun nagagawa? So, ito, init ko lang to. Gusto ko na maraming, pagkain na nakikita ngayong araw na to. Nakukulang.
Kulang yung mainit na tubig. Meron pa pala. Meron pa. Naku po, kulang talaga siya. Isa lang tayo ulit. Mabilis lang naman siya kumulo. Akala ko nga hindi ako makakatuloy ng travel ngayon sa Fukuoka. Kasi nagsunod-sunod yung bayarin naman ngayong ngayong November. Susumi naman. Nagsunod-sunod siya. To the point na tapos nagka-delay pa yung sahod ko. Napaka-amazing ng nangyari. Pero si Hansi, nandito ako. Nakapunta ako dito sa Fukuoka. Na magkano lang yung dala kong pera. Charot lang. Nakakapagod tong araw na to. Bukas, ang flight ko ay 4:00. Parang wala naman masyadong lilibutin dito. Pero meron dong malapit na mall. Parang supermarket type siya. Hindi ko alam kung Shimamura din ba yun. Try natin bumili ng jacket kasi medyo malamig. Pero papunta naman ako ng Okinawa eh. So parang yung jacket ko na lang din ulit na yun. Susuotin ko. Tapos may heat tech naman ako. Kahirap naman ito buksan. Ayan. Ang last na kain ko kanina sa lounge, mga 12:00 yun. Tapos, yun na yung huli kong kain. And then, ito na yung kakainin ko ngayon. Kaya, marami-rami akong gutom. Tapos, after nun, magtatrabaho na ako. Mag-freshen up lang ako. And then, bukas, 6:30 daw yung breakfast. And, 6:30 yung breakfast bukas. Kailangan natin maagang gumising. Tapos, wala akong plan bukas. Kasi, malayo to sa baka tumingin lang tayo dun sa supermarket na dun sa malapit na dito. Tingin tayo dun. Yun lang. 5 minutes daw to. 5 minutes. So, balikan ko kayo mamaya pagka kumain na ako. Ang amazing talaga ng mga gamit dito sa Japan, no? I mean, yung mga nila, yung mga yung like ito, yung sa sa noodles. 'Di ba? Meron silang ganito. Ayan, no, para ma-drain mo yung water nang wala kang kahirap-hirap, hindi mo nabubutasan at all. 'Di ba? Ang amazing, masyado nilang pinadadali yung buhay ng mga utaw dito. Galing. Ay, nakalimutan kong ilagay pala to. Dapat pala ilalagay to. Isasabay ko na habang pinapaano. Ang amazing. So, eto, titikman ko to mamaya. Kasi, pinapaano pa natin. So, i-drain ko lang to. I-drain ko lang siya, tapos lalagyan ko na siya ng mga sauce. So, medyo okay naman na yata. Mukhang okay naman na. So, i-drain ko lang yung tubig. Na-drain ko na yung tubig. Tapos, lalagyan na natin siya ng mga sauce. Grabe. Lalagyan na natin siya ng sauce. Ay, puti! At titikman na din natin siya. So, ito yung soy sauce. Lalagay lang natin yung soy sauce dyan na may mantika.
And then, itong, hindi ko alam ano to. Ano to? Ano to? Mayonnaise. Parang hindi ko naman bet nalagyan ng mayonnaise yan. So, halo-haloin lang natin. Haluin natin. Medyo madami din siya. Dami din siya. Naririnig niyo yung background sa TV. So, first bite ng nabili natin. First dinner ko sa Fukuoka. Ayan, first dinner natin sa Fukuoka. So, ito yung titikman natin, yung noodles, kung masarap ba siya. Mayroon siyang nilalagay na mayonnaise, pero parang feeling ko hindi pagka nilagyan ng mayonnaise. Try muna natin ng walang mayonnaise, kung anong lasa. Sakto lang naman siya. Try natin ng lagyan ng mayonnaise. Kung anong lasa niya. Nakakatakot pagka nilagyan ng mayonnaise. Mas masarap siya na may mayonnaise. Kasi naging creamy yung lasa niya. Kaya nga siya nilagay dyan, di ba? Tapos hindi pala ganito yung pagkain. Hindi pala ganito yung pagkain, no? Bahala na. Napakadami nito. Napakadami nung tingnan mo, pang 2 tao na siya. Kaya, hindi ko siya binili sa convenience store. Binili ko lang siya dun sa baba kasi walang malapit na convenience store dito. So, sa hotel na siya mismo galing. Tapos, ito is curry rice. So, 5 minutes naman na natapos. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, hahaluin lang daw siya hanggang sa maging magmukha na siyang curry. Ganon. Yun yung sabi sa akin ni Kuya kanina. Ayan. Hahalu-haluin lang daw siya hanggang sa magmukha na siyang curry. Gets. Kasi meron siyang cubes. So, ganyan na siya. Kasi meron siyang cubes dun kanina. So, parang naparami yata yung water ko. Pero parang sakto lang naman. Yan, hahalu-haluin mo lang siya hanggang sa maging itsurang curry na siya. Kasi para matunaw yung parang curry cubes. Ganon. Yan, so ganito na yung itsura niya. So ito yung binili ko. Curry daw to. Amoy curry naman siya. Amoy curry. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, titikman natin. Titikman natin yung pagkain. Mainit. Lasang curry nga siya talaga. Ay, in fairness, masarap to. Parang gusto ko tong iuwi. Parang pagka nag-crave ka ng nag-crave ka ng curry,
ito yung gawin mo. Ang gustuhan ko to. Ang sarap. Mag-uuwi ako nito sa Pilipinas. Ang sarap niya. Like, ang sarap niya. Kung mahilig ka sa curry. Ako kasi mahilig ako sa curry. So, mahilig ka sa curry. Lalo na yung curry ng Japanese. The best to. Ang sarap nito mag-uwi sa Pilipinas, promise. Mas nagustuhan ko tong curry rice kaysa dito. Ito kasi parang may something dun sa lasa niya na hindi ko maintindihan. 'Di ba, carbs on carbs? Coach, pasensya na. Marami naman akong na-burn kanina na Marami naman akong na-burn. Kaya, okay lang. Hindi ko to bet. Hindi ko siya bet. Mas bet ko tong curry rice. Ito the best. Ito yung tatak niya. Sana may makita ko nito sa Don Quixote. Alas ubi ko sa Pilipinas to. Kasi pagka nagka-crave ka ng curry, the best to. Kasi yung sa bahay namin, hindi sila masyadong kumakain ng curry. Pero ito the best talaga. I love it. Sarap. Kain lang ako. Tapusin ko lang to, tapos magtatrabaho na ako. Bukas na lang ulit. Tapusin ko na yung vlog dito. First day ko ng first day ng Fukuoka na wala naman masyadong nangyari. So ito, binili ko lang to sa Vendo. Medyo matamis siya. Mainit siya kanina. Ngayon, hindi na siya mainit. Matamis siya. So, ayun. Ubusin ko lang pagkain ko and then see you na lang sa mga susunod na vlog. Bye-bye! Good morning. So, yun. Kagigising ko lang. Hindi. Nagising ako ng mga 7. Tapos, nag-prep lang ako. Wash lang ako ng face ko. Punta ako ng ako ng breakfast kasi may free breakfast yung room na kinuha ko. So, ito na yung view ng room na kinuha ko ngayon. Ayan siya. So, yun dun sa dulo is yun yung yun dun sa dulo, yun na yung yun na yung domestic airport. Tapos, yan, may market dyan sa harap. Mga damit-damit, ganon. So, mamaya, titingnan natin yun. Ayun, makikita nyo, may Jetstar doon sa, may Jetstar na na logo. Ayan. So, yun na yung domestic airport. Tapos, ito yung sa baba ng, may playground siya. Tapos, ayan na yung view ko ngayong morning. So, mamaya punta ako dyan. Siguro, mga 10 or 11 pa yata mag-o-open yan kasi mostly ng mga sa Japan is 11 pa talaga nag-o-open. Tapos yung 10 pala nag-o-open. So yung checkout nila dito is 11 din yata. 11 din yata. So punta muna ako, magbe-breakfast muna ako. Tapos iwanan ko yung luggage ko at saka ako pupunta doon. Medyo pausa ako. Epekto ng 21 concert.
So, ayun, try kong isama kayo sa breakfast kung hindi ako masyadong mahihiyang mag-vlog. Sige, bye-bye. So, ito yung breakfast ko ngayon. May sausage, egg, tapos grilled chicken, and then mackerel. So, try natin yung mackerel nila. Tapos rice and coffee. Let's go eat. Interesting. Parang siyang lasang tinapa. Ganon. Tinapa sa umaga. Ganon yung lasa niya. Unti lang masyado yung tao dito. Wala masyadong kumakain. And then, usually, mga oldies na I belong. Kain muna ako ng breakfast and then balik ako sa room. Okay, back na ako ulit dito sa room. So, balik na ako ulit dito sa room. Tapos na ako kumain. As usual, ang pagkain talaga, talaga dito sa Japan, ang tahimik talaga pagka kumakain ka ng breakfast. Kaya parang hindi ako masyado nakakain ng matino. Open ko to para medyo maliwanag. Ayan, so gimbal. Ayan. So, ayun. Ang checkout daw dito is 10 a.m. Tapos ang open ng mga market is 10 a.m. din. Ang flight ko papuntang Okinawa is 4 p.m. pa. And wala naman masyadong malilibot dito sa area. Parang yung mga yung mga supermarket lang nila. So, siguro, ang gagawin ko is iwan ko yung luggage ko dito. Tapos, maliligo muna ako ngayon. And then, iwan ko yung luggage ko dito. Mag-check out na ako. And then, check ko din yung mga mall dito sa, yung mga mall dito sa, dito sa area. Galing na-distract ako kasi may dumaan na, na airplane pa-landing na siya. Kaya medyo na-distract ang lola mo. So, yun. Iwan ko yung luggage ko. Check ako ng mga pwedeng kung may mabibili. Pero parang feeling ko wala namang mabibili kasi talaga siya supermarket talaga siya. Ito yung mga niya. Yan. May malapit ako. Yan yung mga malapit dito sa area. Baka meron din mga kainan. Ayan. So, yan. May nakalagay na tax fee. So, i-check ko yan mamaya. Pati to, i-check din natin yan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Ayan, pero damitan siya. Ang mostly na sa kanya is mga damitan. Pati dito mga damitan din. And then, dito sa side na to, ayan. Ayan yung mall. So, puntahan ko yan mamaya. Check natin. Tapos, iwan ko lang yung luggage ko dito sa, iwan ko yung luggage ko dito sa hotel bago mag-check out. Or ang inaisip ko kasi baka matai ako. Baka mag-late check out na lang ako. Pero depende kung magkano yung charge nila sa late check out. Ganun.
and then kung until what time. So, ayun. Baka kasi masyadong expensive or same lang din siya ng ano. Same siya ng, or baka yung late checkout nila is until 1 p.m. lang or 2. Pero carry na yung 2. Kasi gusto ko pagkabalik ko, makapag-ayos pa ako. Kaso wala silang phone dito, so kailangan kong bumaba para itanong kung meron silang late checkout. And kung magkano. Ayun. So, baba muna ako. Pero parang natatay ako. Baba muna ako, tapos check ko kung meron silang late checkout para makapaghanda ako kung ano yung mga dapat kong gawin. Ayun. Sige. See you later, alligator. Ayun, unfortunately, wala silang late checkout kasi fully booked daw sila. Meron sila ng 1 oras lang. And then, hanggang 11 lang yun. So, kailangan ko nang magmadali kasi mag-checkout tayo ng 10. Hindi na ako though 1,100 lang naman yung singil nila for the late checkout. Pero, wala masyadong 1 hour pa rin yun. So, okay lang. So, ano na lang tayo. Prep na ako and then, gora na. Tapos dito, iwan ko na lang muna yung gamit ko. Ganon. Hindi ko na-realize na naka-timelapse pala ako. Ayun. Kasi nag-timelapse ako kanina ng mga ano dun sa labas. So, nag-checkout na ako sa hotel. Katulad ng sinabi ko kanina sa una kong video. Nag-checkout na ako dun and then, babalik ako ng 11. Iniwan ko lang muna yung gamit ko. Tapos, check lang ako kung anong meron dito sa paligid ng hotel. So, ito yung hotel ko. Ayun. Ayan, yung malaking building na yan. So, yan. Diyan ako naka-stay. Tapos ito lang yung paligid niya. Tapos nag-start ng yellow yung mga ano, yung mga dahon. Like, diba? Ang ganda. Amazing. So, lahad-lahad lang muna tayo. Kasi wala naman tayong masyadong gagawin pa. Tapos, ang flight ko is alas 4 pa. Bakit kasi alas 11 yung sinabi ko? Though, siguro meron namang mga lilibutan dun sa domestic airport. So, dun na lang ako tatambay ulit. And then, dun na lang ako mag-work. So, check ko lang kung ano yung mga nandito sa paligid. Tapos, lahad-lahad muna tayo. Malamig. Hindi, malamig siguro kasi naka-jacket sila. Pero sa akin kasi hindi pa, sakto lang siya. Or dahil sa naka-black ako. Naka-t-shirt lang ako, then hawak ko lang yung denim jacket ko dito. So, ito, yung denim jacket ko. Hawak-hawak ko lang siya. Kaya, medyo pinagpapawisan pa nga ako. Hindi siya ganun kalamig. Parang aircon feels, ganun lang siya. Aircon feels na 25 degrees, ganun. Parang ganun lang yung feeling sa akin. Pero sila kasi naka-jacket eh. Kaya may mga bata din ko cute. Pero syempre hindi ko sila bivideohan, diba? So yun. Check lang natin yung area and then balitaan ko kayo. Ayan. So lahad-lahad lang ako dito. Wala lang para makahinga. Huminga. Pero ang ganda dito. Tingnan nyo. Ang ganda. Wait. So, ito yung dinadaanan ko ngayon. Nakita ko lang na maraming puno. So, nagtatry lang akong tumingin kung anong meron dito. Siguro park. Ayan. Park yata to. Ganda ng sasakyan ni Kuya.
Ay, may airplane. Panes. Ay, takbuhan area pala to. Running area. Takbuhan area talaga. Ang ganda, oh. Sana maraming ganito sa Pilipinas. Sus ko po. Bakit kasi walang ganito sa Philippines? Ang ganda ng area, oh. Kita nyo ba? So, hindi pa masyadong makulay yung puno. Pero, maganda siya. Tingnan nyo. Parang park yata to eh. Kasi may mga nagbabike, ganyan. So, balik na tayo. Ayan. Tiningnan ko lang talaga yung kasi nakita ko may mga puno siya. Kaya, chinek natin kung anong meron. Kasi bilang itsusera tayo. So, tinitingnan nila ako kasi naka-t-shirt lang ako. Ang lasang loob ko, tapos mamaya manginginig na ako. Pero, sakto lang naman yung lamig, kaya pa. Baka mamaya, mangnigas na ako dito, ganon. Ayan. Nilibot lang tayo sa area. Gusto ko sana magrenta ng, ng bike. Kaso, hindi ako marunong magbike. Kaya, bahala. Kaya hindi ako makakapag-bike. Ayan. Ayan. Hindi na ako masyado masundan ng, ng Osmo Pocket ko. Hindi ko rin alam bakit. Ayan. Daming dumadaan na airplane kasi nga malapit lang to sa malapit lang ako sa domestic airport. Bala ko sanang na lang lakad papuntang airport, kaso ang bigat kasi ng luggage ko and parang pawisan akong pupunta doon, kaya hindi na lang muna, magta-taxi na lang din ako papunta doon since 300 or 1,000 yen lang naman yung taxi. Parang 1,100, 1,700 ganun. So may field trip pala dito. So tingin-tingin ka lang kasi wala namang tamang tawiran. Alas 10 pa kasi magbubukas yung market na malapit doon. Kaya naglalakad-lakad muna ako hanggang sa maging 10 na. Ito is Japan Post. Ito. Ayan, Japan Post yan. Tapos wala na ako makikita dito kasi puro na siya, hotel na. So, try kong bumalik ulit. Ay natin bumalik. Kasi wala namang makikita. Ano ba yan? Sa NAFCO, akala ko naman mall siya. Hindi pala. Parang lang siya. Ano yun? Yung kumbaga sa atin, parang Wilcon. Ganon yung itsura niya. Para siyang Wilcon. So, wala tayong makikita doon. Pero dun sa tapat ng hotel, merong bilihan ng damit. So, doon tayo maglilibot na magpapalipas ng oras. Saglit. Ayan. Grabe. Minsan parang ang sarap lang ng mag-pause for a moment. Yung ingay lang na maririnig mo is yung mga huni ng ibon, gano'n. Kaya ayan yung ingay ng mga airplanes. Pero grabe, ang amazing.
Minsan inisip ko, deserve ko ba yung ganitong life? Kasi sobrang tahimik, bigla ka nalang magbe-breakdown. Hindi ko alam kung bakit. Para naman ang tanga. Dahil sa wala sa'yo nakakakita, iyak ka na lang. Parang gago. Thank you, Lord. Thank you lang, Lord, talaga. Sobrang thank you, Lord. So, sobrang tahimik niya. Kasi sobrang kalmado, no? Parang kahit wala kang pinagdadaanan, may iyak ka. Parang tanga. Okay na yan. Thank you, Lord, sa ganitong tahimik na oras. Wala akong pinagdadaanan na. Naiyak ako. Parang gago. May airplane. Baka nakikita nila ako dito. Nagdadrama ako, parang gago. Tapos wala naman ang pinagdadaanan. Sobrang happy mo lang. Alam mo yon, sobrang happy mo. Question mo tuloy yung sarili mo kung deserve mo ba yun. Or baka anytime pwedeng may mangyaring hindi maganda, kaya ngayon is kinakalma ka na, mga ganong bagay. Pero syempre deserve ko yung moment na ganito. Ayan, mamaya tumatakbo si kuya, makita niyo umiyak ako, parang tanga. May nagbabike pa. Wala pong pinagdadaanan, i-clear ko lang. Kasi lahat ng mga pinagdadaanan ko, nadaanan ko na yun. Dinaanan ko lang. Kuya, grabe yun. Grabe, deserve ko ba to? Ayun, pagkatapos ko magdrama doon, kahit wala naman akong pinagdadaanan, magdadrama ako. Parang tanga. Pabalik na ako ngayon ng hotel. Check ko muna yung bilihan ng mga damit dito. Sinipon tuloy ako. Ayan. So, pabalik na tayo ng hotel. Check ko muna yung malapit na bilihan ng damit. And then, balik na tayo ng hotel. Tapos, gora na tayo sa domestic airport. Doon naman tayo magdadrama kahit wala naman pinagdadaanan. Sige. Yan, parang siyang Ace Hardware. Bilihan ng mga something. Tapos alam ko dito merong bilihan ng damit, which is nakita ko kanina. Yan, ito Ace Hardware. Parang home wide. And then dito yung bilihan ng damit. So papasok lang ako. Naiya ako mag-video sa loob eh.
Kaya, pasok tayo. Aeon pala to. So, dito may ATM sa Aeon. Ito, Aeon. So, ito bilihan ng damit. Check tayo. Bilihan siya ng mga, panglamig. Kasi, wala akong dalang panglamig eh. Ito may mga puffer jacket. Magkano to? 2.5 yen. So mga nasa 600. Ito pang pang top. Ito paldo. Mga skirts. Siyempre lola mo bet na bet ang skirt. Pwede nga lang mag-skirt papuntang Japan kina auntie. Kano kaya to? 2.5 din. 2.5 yen. Pero yung size sumabit. That's the size. Cozy ladies. So, garterize naman siya pero wala siyang size. So, hindi siya kasya sa akin. Yung mga pants. Yung mga ganitong palda. Yung mga skirts and jumpsuit. Kita mo naman mga ganitong bags. 2.5 yen din. Wala. Yung mga leather jackets. 6.5. XL. Kahit isang leather jacket lang sana, no? Medium to. Isang leather jacket lang. Pwede na yun. So, parang ang bigat mo. Nakalagay kasi na size eh. Ito nakalagay 4,000 yen. 6,500. Ganda sana. Mga leather jackets. Libot na tayo. Para siyang ukay-ukay, ganun. Makati ito eh. Tayo sa mga jacket. Kasi kailangan natin ng jacket. Hindi ko alam kung may malaki ba na jacket sa kanina. Sana ang ganda. Pak, sino ka dyan? Sino ka dyan, girl? Ano na ba kalamig pa? Kasi papawisan ako dito eh. Check ko muna to. Okay, so nakabili ako ng eto, panglamig. Kasi baka kailanganin ko siya sa mga susunod na days ko dito sa Fukuoka. Pero pupunta kasi muna ako ng Okinawa. Pero grabe, such a good steal. Ang ganda ng quality niya. Tapos, the price is 2,750 yen lang. Kasi hindi siya tax-free. So, imagine 2,750 para sa ganito. Makikita nyo na lang to sa mga susunod na vlog ko. Pero, grabe. Nung nakita ko siya, tapos sinukat kong kasya sa akin, hindi ko na siya binitawan. Tapos, binili ko na siya. Diba? Kasi nga, it's such a steal. Kaso, ang tanong, kasya ba to sa luggage ko ngayon? Kasi,
puno na yung bag ko. Kaya naman siguro pagkasyahin. Bibit-biting ko na lang siya. Kaya yun. Babalik na ako ngayon sa hotel, tapos pupunta ako ng international, ng domestic airport. Baka maglakad na lang ako papunta doon. Grabe kung makakapunta kayo dito sa malapit lang sa airport, domestic airport. Ang mumura ng mga goods nila. As in, sobrang mura. Like, tapos ang ganda-ganda ng mga items doon. Kaya ako nagsusumikap magpapayat eh. Kasi, para magkasya yung mga damit sa akin. Excited na ako pumayat. Babalikan ko tong place na to kasi sobrang niya lang. Sobrang tahimik. And ang sarap magstay ng matagal. Kaso medyo expensive yung hotel. Parang 3,700 per night siya. Yung mga kids ang cute. Kaso syempre hindi ko sila pwedeng videohan. Makikita nyo na lang sila pagka gano'n sa likod. Ang cute. Hello. Hello. Cute. Cute. Cute nila. Ayun. Ayun, palabat na ako. Video na lang ako ulit later. Bye-bye! Okay, I ordered tonkatsu here. So, I'm waiting for my food. Mag-vlog muna ako. So, nandito na ako sa Domestic International Airport. And, waiting ako sa flight ko ngayon. And, ayun. So, hintay lang tayo ng food ko. Kumain ako ng tonkatsu.
Di, dito. Ha? Dito. Oy, ganda